Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Stephanie Arcilla, Socom and Music Ministry para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ni Rowena Lee, Anastasia Tubig, Samaligsing Lahi, Elena Vic Agos, Virgie Martinez, Sinaida Domingo, Regacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Lydia Cascasan and Family, Giletio Panco, Angela Ricafrente and Family, Cervantes Family, Rigodon Family, Leonida Patrola and Family, Pilar Zita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darin Anrim Acevida Family, Jose Buenaventura and Family, Gelian Logan and Franco Bilbaino, Raymond Aguon, Modisto and Carolina Bilbaino, Ophelia Liwanag and Family, Jiggy Manikad and Family, Clarence Mico Concepcion, Anicia Nicolas, Cesar and Nancy Nicolas and Family, Charito and Marilo Macalinaw, Nanette Aragosa, Angelina Pilia, Pristina Luna, Phoebe Ilot, Vista Condo, Bay Maria, Bilay, Enori,
Angardi family, Cecilia Andrade and family, Lenlin Pascual, Wilma Domingo, Barbara and Cleofi Kaingat, Jeff Kaingat and family, Eusebia Teranya, John Emma Ching and family, Barbon and Pono family, at Amelia Gingab. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emmanuel Lambuon, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Meldred Ricla, Jasmine Sibildia Lim, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon Anilis Lim, Emmanuel Bueno, Emmalyn Tamayo, Romeo Regazzo Jr., B.T. Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Roche Harder, Marlene Armilo Gabriel, Renato de Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modisto Bilbaino, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jericho Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigtin, Bito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Roth, Charity, Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Balyeser family, Arlene Daliwag, Alejandro Herrera, Emma Aliusing, Rowena Lona, Daniele Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Felma Viterbo, Leonora Villaruel, Violeta Mandrisa, Anavet Losil, Kyle de la Cruz, Ignacio Javier, Marcelina Dayanan, Ley Eranista, Angelito San Gabriel Acompañado, Aurora Agudo, Maricar Hagio, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Milicio Bolong, Melda Samagpao, Judith Denise, Cristuta Dives, Abby Vires, Elsa Monteres, Jonathan Agravanti, Samantha Cuadro, Esther Maranan, Sib Kuasay, Melchor Gadi, Alex Querante, Natalie Pinida, Enrique Alfaro, Lucita Gatchalian, Timothy Paul Lim, Lisa Ching, Tristan Joseph Batitis, Baby Domingo, Maria Gracia Nual, Ramel Felipe, Chris Arsolon, Angelina Santos, Emilio Santos, Gloria Santos, John Flores, Jennifer Cordova, Carol Moni, Orlando Guillermo, Marcos Angelis, Garrett Crispin and Marian Salazar, Eduardo Mendoza and Eliseo Gumolon, Blessed Elison Estanio, Sigrid Bilyunis, Eufemia Guillermo, Perla Castillo, Yuri Casi and Ethan Nang, Alfonso Tinco, Agrifino Salazar, Chadi Beltran, Erickson Sabado, Alexander Marfil, Norma Rakpan, Lilia Padernos, Joe Basto, Cristina Diaz, Lourdes Padilla, Jana Rosales, Rebecca Rosales, at Wendelia Tabio. Natatanging kahilingan nila Frances and Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Pangco, Lydia Cascasan, Cecilia and Nicolas Rigodon Jr., Maria Teres Dayson, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, Jessie Boloran Salonga, Remedios Fajardo Sibildia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Ruda, Erma Ramirez, Maria Orquídea Ancian Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Lane Borromeo, Nicole Casamayor, Gelda Marcilo, Lane Anjana Pasar, Meldy Arroyo, Edna Manuod, Julius Igos, Efrain Alcover and family, Lo Alcover, Normita Luciano, Cabral family, Bobby Mancoy, Delano family,
Barbara Kaingat, Jeff and Bernadette Kaingat, Catherine Rochelle Lee, Candice Joyce T., Norman Del Prado at Abigail Rosales. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Esmael, Rodolfo, Angelina Pinida, Jovencio Pinida, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luestro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Asusina Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Nancy Stacio, Jose Geron, Wilfrido and Heidi Mariano, Virginia Marcilo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Reymer Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jaime Garcia PC, Bishop Cerelo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragusa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert, Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Myrna, Renato, Pedro Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Rinaldo and Rogelio Recafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Jake Henrique, Michael Robia, Corazon, Andres, Federico, tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit.
sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kora Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi es, sa pagmamahal, naroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroon ang Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat yun ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan
upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Tayo pong lahat. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. naway itong salita ko at aking kaisipan. Sa iyo ay na makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong, ang dulot ay kaligtasan. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Wika mo'y aming diringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Ngayon'y panahon marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari,
Sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaaapoy at di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung may isang aral, muli ang nais ituro sa atin ng ating ebanghelyo sa pamamagitan ng talinhaga. Talinhaga ng mga tupa at kambing. Ito ay ang aral tungkol sa malasakit. Sabihin nyo nga po, malasakit. Nung Sabado, naalala nyo pa? Yung aral na tinuro sa atin nung Sabado, sa mga narito? Hello. Ayun, wala na, no? Totoo naman, alam ko naman po na nalilimutan natin. Kaya review tayo, no? Review tayo. Nung Sabado, tinuruan tayo tungkol sa aral ng tunay na pagbabago. Alala niyo pa yung kwento? Sino yung bida sa ating kwento nung Sabado? Sino yung publikano? Si Levi. Naalala niyo na? Wala talaga maalala, no? Si Levi, nagbago. Isang maniningil ng buwis. Tumindig, di ba? Iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Yun yung nangyari nung Sabado. Tuloy natin ang mga aral, no? Tuloy natin, laktawan natin ang linggo kasi iba ang aral kapag linggo. Tuloy natin ngayong araw na ito, tinuturuan tayo
tungkol sa malasakit. Malasakit. Ang salitang malasakit ay galing sa dalawang salita na Tagalog. Ang mala at sakit. Dalawang salita. Tagalog. Alam niyo po bang ibig sabihin ng mala? Hello? Ha? Ano ibig sabihin ng mala? Tagalog yan, ha? Oh. Eto. Ibig sabihin ng mala, parang. Parang. No? Gaya pag sinabi nating malarosas sa ganda. Ano ibig sabihin? Parang rosas sa ganda. Ha? Naintindihan nyo na? No? Malaanghel na tinig. Ano ibig sabihin? Di ba? Ganon, di ba? Malabato na ugali. No? Ano ibig sabihin? Ha? Uy, ano ibig sabihin? Bakit masama? Ano ba yung bato? Parang bato. O paano ibig sabihin? Matigas. Matigas yung ugali. O kaya magaspang. No? Pwede rin, di ba? Ganon ang ibig sabihin ng mala. Naintindihan nyo na? Mala parang. Di ba? Ginagamit natin yun, no? Mala papel sa puti. Di ba? Ganon, no? Mala papel sa kinis. Di ba? Ganon, no? Mala. Ibig sabihin, parang. At yung salitang sakit, ano yung ibig sabihin? Hello? Inglesero na ang taga-Kamba? No? Hindi na marunong sa Tagalog, hindi nyo alam ang Tagalog. Ibig sabihin ng sakit, yung pakiramdam na makirot. Tama ba? Pakiramdam na mahapdi. Tama ba? Kapag nasugatan ka, anong pakiramdam? Masakit. Pag kinurot ka, anong pakiramdam? Yan. Naintindihan nyo na? Inglesero pala talaga dito. Papalitan ko nga, English mas na tayo. No? Hindi marunong pala sa Tagalog to mga to. Pero yan ang malasakit. Ganyan ang salitang malasakit. Yung parang naramdaman mo ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Malasakit. Yung kaya ng isang taong walang makain, naramdaman mo yung gutom niya. Kaya pinakain mo bilang iyong malasakit. Tama ba yon? Sinong minsan dito nagutom? Taas nga ang kamay. Yung minsang wala kayong makain, yung gipit, yung walang maulam, walang masaing, no, yung gutom, yung gipit na gipit, di ba? Minsan nakaranas tayo nun eh. Kaya, pag meron kang nakitang tao na walang makain, di ba? Ramdam mo eh. Parang nasaktan ka doon sa nararamdaman niya, o nasaktan ka din, nakirot ka, o yung nakurot yung puso mo. Kaya anong gagawin mo? Napapadukot ka, di ba? Sige na nga, bumili ka na. No? Huling pera ko na yan, pero yung nakurot ka, di ba? Ganun yung malasakit. Yung isang taong walang mainom, naramdaman mo yung kanyang uhaw, kaya binigyan mo ng tubig bilang malasakit. Kasi minsan kang nauhaw. Yung isang taong walang matuluyan, naramdaman mo yung awa, naramdaman mo yung hirap. No? Diba? Ang hirap mo yung nasa kalye, walang bahay. No? Yung naramdaman mo na minsan ka rin naging palaboy, minsan kang walang tumanggap sa iyo, kaya nakurot ka, na-feel mo yung sakit. No? Malasakit. Kaya pinatuloy mo, naawa ka. Alam mo yung pakiramdam na walang damit, na may nakita ka, isang tao, hubad, malamig, o kaya yung nakakahiya, di ba? Kaya naawa ka, naramdaman mo, nakurot ka, kaya binigyan mo ng damit. Yan yung malasakit. Nakaramdam na ba kayo ng ganon? Yung sobrang pakiramdam, naawa, at nakurot yung puso mo. Naramdaman mo yung sakit, kaya ka gumawa ng kabutihan. Ilan lamang sa mga nabanggit ko ang binigay ni Jesus na halimbawa sa kanyang mga alagad tungkol sa malasakit.
ang sinumang gumawa ng lahat ng ito, ang sabi ni Jesus, ay pagpapalain ng kanyang Ama. Ang sinumang nagpakain, nagpainom, nagpatuloy, nagdamit, tumulong sa may sakit, ay pagpapalain ng kanyang Ama at makapapasok sa kaharian ng langit. Ngunit, sinabi rin ni Jesus, ang walang malasakit, isusumpa at mapapa sa apoy. Mapapa sa apoy. Ito ang mahirap ituro na aral, ang malasakit. Sapagkat ang malasakit ay hindi ugali na pwedeng sabihin. O, di ba? Ang mga magulang nagtuturo ng mabuting asal, di ba? Sabihin nyo sa mga anak nyo, o anak, dapat matuto kang humingi ng tawad. So, paano humingi ng tawad? Ano sasabihin? Sorry. Kailangan marunong kang magpasalamat. Anong dapat sabihin? Salamat o thank you. Di ba ganon? No? Madali yun eh. Pag nagsasabi ka ng sorry, may ugali siyang mapagpatawad o mapagpaumanhin o marunong humingi ng tawad. No? Kapag marunong mag-thank you, may ugali siyang mapagpasalamat. Pero yung malasakit, hindi siya ugali na pwedeng ituro. Ano ang malasakit? Isa itong karanasan na kusang binabago ang puso para makaramdam at udyukan ang tao na kumilos. Na kumilos. Alam niyo po, nung bata pa kami, hindi ko maunawaan kapag nagagalit yung magulang ko, kapag hindi namin pinapatay yung ilaw. Pagtapos mo, di ba, lalabas ka ng kwarto, hindi pinapatay yung ilaw. O kaya hindi pinapatay yung electric fan, di ba? O kaya kapag lumabas kami ng CR, hindi namin pinatay yung gripo. Nagagalit, pinagagalitan kami. Nung bata ko, hindi ko maintindihan. No, parang, ano bang masama doon? Ano bang, wala namang nangyari? Bakit ba lagi na lang kaming pinagagalitan? Ganun yung pakiramdam ko noon eh. No? Bakit hindi lang napatay yung kuryente, yung ilaw, pinalo na. Hindi lang napatay yung tubig, face the wall na. No? Ganun ang reklamo ko eh. No? Nung tumanda na ako, at tumutulong ka ng magbayad ng kuryente at magbayad ng tubig, doon ko naramdaman. Minsan nga, ayoko pa, huwag niyong buksan yung ilaw. Sobrang, di ba? Kasi ramdam mo yung hirap ng pera. Hirap kumita, tapos maaaksaya lang. Di ba? Nararamdaman niyo yun, di ba? Ngayon, yung gripo, no? Hanggat may laman pa, huwag bubuksan ng gripo. Hanggat may laman pa ang timba. Di ba? Kasi naramdaman ko eh. Ngayon, naintindihan ko, kaya nagagalit kasi aksayado sa pera. Doon ko naramdaman, yun pala yun. Kaya ngayon, may malasakit na ako. Tuwing may makikita akong ilaw na nakabukas, kahit hindi ako ang nagbabayad, pinapatay ko. Kasi naramdaman ko, ang hirap kumita ng pera. Magbabayad ng kuryente, ang taas-taas. Kapag yung gripo, naiinis ako. Bakit yung gripo sa public CR natin laging nakabukas? Wala kasing mga may malasakit sa atin eh. No? Hindi man lang pinapatay. Bakit? Hindi kasi kayo yung nagbabayad. Pero kung ikaw yung nagbabayad, nararamdaman mong hirap na magbayad, pagmamalasakitan mo, magmamalasakit ka kahit hindi ikaw yung nagbabayad. Kasi ramdam mo. Ramdam mo. Ganyan ang malasakit. Hindi ugali. Isang karanasan na mag-uudyok sa'yo na gumawa ng kabutihan. Pero may mga tao na kahit naranasan ang isang bagay, hindi nauudyukan gumawa ng kabutihan. 'Di ba? Hindi naman mayaman, pero hindi marunong tumulong. Yung nakaranas ka ng gutom, nung meron ka ng pagkain, wala kang pakiramdam sa mga gutom. Yung minsan kang walang damit,
nung dalawa ng damit mo, may nakita kang ibang walang damit, ayaw mong bigyan. Anong tawag natin sa ganon? Bukod sa madamot, manhid. Manhid. Yung manhid, walang pakiramdam. Di ba minsan kang nagutom? Bakit di ka magpakain ngayong meron ka ng pagkain? Di ba minsan kang wala? Bakit di ka magbigay ngayong meron ka na? Manhid ka ba? O wala ka lang talagang malasakit? Mga kapatid, ang malasakit ay isang malalim na pagbibigay na nag-uudyok sa tao, hindi lang tumulong, kundi maramdaman ang kanyang pinagdadaanan. Ngayong panahon ng Kwaresma, buksan natin ang ating mga puso sa ating mga kapwa, hindi lang para makaramdam ng awa, kundi higit sa lahat, makaramdam ng malasakit. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Idalangin natin na ang kaharian ng Diyos ay maging tunay sa ating buhay. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Para sa ating Santo Papa, ang kanyang kabanalan, Papa Francisco, naway patuloy siyang pagkalooban ng maawain at mapagpagaling na Diyos ng mabilis na kagalingan sa kanyang karamdaman. Manumbalik ang sigla at lakas ng kanyang katawan upang maipagpatuloy ang kanyang misyon at paglilingkod sa ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawanggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga yumao naway makapasok sa kaharian inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa.
Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mo mag-alala sa bawat pagpupuro. Lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling labanan. Buksan ang aming palad, sarili may alay. Tulungan mo ihahanap kami ng bagong malay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Usat na sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa langit ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakayahan
sala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon, sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.